May maliit na karinderya noon sa probinsya namin na pinapatakbo ni Aling Nena. Tuwing tanghali, palaging puno yun ng customer. Pero pagdating ng hating gabi, madalas iisa na lang ang customer na pumupunta. Alam namin yun kasi madalas doon kami tumatambay ng tropa ko sa labas ng karinderya niya. Isang lalaking maputi yun, tapos may nakakatakot ng ngiti. Lagi yung umuorder ng dinuguan, pero kahit anong dami ng iserve sa kanya, para bang hindi nababawasan ang kinakain niya. Nung una akala namin, nagdadala lang ito ng sarili niyang lalagyan at doon inilalagay yung order niya. Pero isang araw, napansin daw ni Aling Nena na hindi naman daw pala talaga ito kumakain. Nakatitig lang siya sa dinuguan habang nakangiti. Para daw bang sinusubaybayan niya yung sabaw o ang kung anumang nakikita niya roon. Kinuwento yun sa amin ni Aling Nena kasi pati siya kinikilabutan na rin talaga sa lalaking yon. Kaya naman napagdesisyonan naming magtotropa na hanggat hindi nagsasara si Aling Nena ay doon kami tatambay. Libre na rin ang pagkain namin bilang pasasalamat niya raw, kaya pwede na rin. Tinutulungan na rin namin si Aling Nena doon na maglinis at magsara ng karinderya niya. Kaya madalas ay nakikita na rin namin yung lalaki. Ang weird talaga ng aura nun. Hindi mo masasabing masama, pero hindi mo rin naman masasabing mabuti. Parang neutral lang kumbaga. Pero isa sa mga napansin ko sa kanya ay yung mga mata niya. Minsan kasi may iba talaga siyang tinitignan na hindi naman namin nakikita. Nakatulala lang siya sa hangin o di naman kaya ay sa dinuguan na palagi niyang order. One time ay nag-decide yung asawa ni Aling Nena na si Mang Ben na tingnan yung CCTV footage nila. Gusto lang daw niyang i-check yung galaw ng lalaki kasi minsan hindi naman natin napapansin talaga lahat. Baka raw kasi may nahagip ang CCTV na hindi nahagip ng mga mata namin. Nung pinlay na nila yung recording, nakita raw nila na wala raw refleksyon yung lalaki sa salamin. At yung dinuguan na nasa harap niya ay wala talagang bawas. Kahit na nakakailang subo na rin yung lalaki at nakakailang balik na rin si Aling Nena sa pag-serve. Hindi naman mapakali si Aling Nena kasi sa paningin niya raw ay parang wala nang laman yung mga yon. Kaya nga siya serve ng serve din. At doon na nagsimula ang takot ng mag-asawa, lalo na talaga si Aling Nena. Sinabi niya rin sa amin yung nakita nila sa footage. At hindi rin naman namin alam kung dapat ba naming pansinin yun o hayaan na lang. Sa totoo lang kasi, wala namang ginagawang masama yung lalaki na yon. Maliban sa weirdo lang talaga ang mga nangyayari kapag nandyan siya. Tapos kahit mainit sa gabi, ay bigla ka nalang giginawin sa presensya niya. Yung desisyon ni Aling Nena ang sinunod namin na wag na lang daw pansinin yung lalaki. Nang tinanong ko naman siya kung bakit, sabi niya hindi rin naman daw siya sigurado kung tao pa ba raw ito. Baka raw kasi multo na lang yung lalaki. Multo na lang yung lalaki na yon o baka espiritong gutom. Isa pa, baka mas lalong swertehin ang negosyo niya dahil sa pagbisita ng lalaki na yon. Hanggang ngayon po ay nag-ooperate pa rin naman ang karinderya ni Aling Nena. Pero ang huli kong balita hindi na raw nagpapakita sa kanya yung misteryosong lalaki. Sabi ng mga tropa kong naiwan doon. Basta raw isang gabi na lang hindi na ito bumalik. At kailanman ay hindi na ito naging customer ni Aling Nena. Noong bagong-bago pa lang ako sa pagiging taxi driver sa Manila, marami na akong naranasang kakaibang pangyayari. Pero isa ang tumatak sa isip ko magpasa hanggang ngayon.
Ang pasaherong sumakay sa taxi ko, isang hating gabi sa Quiapo. So gabi nun, at wala na masyadong pasahero. Kaya nag-decide akong mag-abang malapit sa lumang simbahan. Biglang may tumawag sa radyo mula sa dispatcher. May sumakay daw sa likod ko. Napasilip ako sa rearview mirror, pero wala naman akong nakita. Akala ko nagbibiro lang yung dispatcher namin. Nang lumingon ako ulit, ay may lalaki nang nakaupo doon sa likod. Nakaitim siya na jacket at nakapantalon, tapos nakatungo ang ulo. Ang kakaiba lang, hindi ko man lang narinig yung pinto sa likod na nagbukas at nagsara, o kahit yung pag-upo niya ron. Nang tanungin ko kung saan ang punta namin, parang may narinig akong mahinang bulong. Sabi, San Pedro daw. Parang hangin lang yon na dumaan sa tenga ko. Muli akong tumingin sa rearview mirror. Pero nagulat ako kasi wala akong nakikitang pasahero doon. Bakante yung upuan. Pero pag diretso ko itong tinitignan sa likod, nandoon naman siya. Nagtaka ko pero hinayaan ko na lang. Pasahero pa rin yun. Inisip ko na lang na baka inaantok lang ako nung mga oras na yon. Habang nagmamaneho, nanginginig ang mga kamay ko. Napansin kong unti-unting sumasayad yung mukha ng pasahero sa headrest ng upuan ko. Nang medyo tumaas ang ulo niya, doon ko na nakita na wala siyang mukha. Parang binanat lang na balat yung nasa harapan niya. Biglang nag-static yung stereo ko. Tapos may narinig akong mahinang bulong na hindi ko maintindihan. Sa peripheral vision ko, nakita kong unti-unting umabot ang kanyang kamay sa aking balikat. Malamig yun na parang yelong dumampi. Maya-maya lang din ay biglang may tumunog na parang alarm. Yung dispatcher ko pala. Tinanong niya kung saan daw ako pupunta. Bakit daw ako umalis? Sabi ko ihahatid ko yung pasahero. Sabi niya, anong pasahero? Wala naman daw sumakay sa akin. Nagtaka ko at paglingon ko nga, wala na yung lalaki. Pero naiwan doon yung suot niyang jacket na bigla na lang ding nadurog at naglaho ng hawakan ko na para ba itong abo. Kinabukasan din ay dumiretso ako sa simbahan. Ayon sa isang matandang madre na nakausap ko doon, may mga kaluluwang naliligaw daw talaga at naghahanap ng tulong sa lugar namin. Siguro raw ay isa yon sa mga naging pasahero ko at naihatid ko naman ng maayos, kaya siguro nawala na rin. Nakakapangilabot talaga sa tuwing maaalala ko yon. Kaya nga pagkatapos nun, bago ko umalis, ay sinisigurado ko talaga na tao yung naisakay ko. May pinsan akong nagtatrabaho dati sa isang 24/7 na tapsihan malapit sa ilog. Noong nagkita kami isang gabi, ikinuwento niya sa akin ng isang kakaibang karanasan daw na hindi talaga niya makakalimutan. Kwento niya, isang madaling araw daw, may isang kakaibang babae na pumasok sa tapsihan nila. Basang-basa raw yung damit nito na para bang binuhusan ng isang baldeng punong-puno ng tubig. Isa pa ipinagtataka lang nila, hindi naman daw umuulan nun. Umupo ito sa pinakadulong mesa, pagkatapos ay umorder ng tuyo at kanin. Sa unang tingin, parang normal naman daw yung babae. Pati na ang mga kilos nito. Pero napansin ng pinsan ko, nasugatan daw ang mga braso nito at tila nanginginig pa habang kumakain. Lalong naging kakaiba ang paningin ng pinsan ko sa babae na yon nang mapansin niyang tahimik na umiiyak yung babae. Ang luha daw nito ay malinaw na parang tubig ilog at rumaragasa rin sa mukha niya. Yun lang daw talaga yung naisip na description ng pinsan ko nun.
Hinayaan niya na lang ito kasi baka mamaya madamay pa raw siya. Pero simula nun, palagi na yung bumibisita tuwing hating gabi. Parehong order din ang ino-order nito at sa parehong mesa siya pumupwesto. At yung suot niya, palaging ganun, basang damit. Minsan sinubukan ng ilang crew na kausapin ito, kahit yung pinsan ko rin. Pero parang nagsasalita naman daw, pero parang hindi nila nadidinig. Nakatingin lang ito sa labas na parang may hinihintay. Isang gabi, tinanong ng pinsan ko kung saan ito nakatira. Bigla raw tumigil sa pag-iyak yung babae at tumingin ng diretso sa ilog. May narinig ang pinsan ko na mahinang bulong na doon daw siya nakatira sa tulay malapit sa ilog. Nung sumunod na gabi, hindi na bumalik yung babae. Hanggang sa may isang matandang truck driver na regular nilang customer ang biglang nagkwento ng tungkol sa babae na yon. Matapos marinig ang usap-usapan nilang mga crew. Sabi nito, patay na raw yung babaeng yon. Ayon sa matanda, noong 1990s daw ay may babaeng nalunod sa ilog matapos mabangga ng truck habang pauwi galing sa trabaho. Dagdag pa niya, kung hindi raw siya nagkakamali, ay paborito raw ng babaeng yon ang tuyo. Nang mag-check ang pinsan ko sa mga lumang pahayagan sa storage room, totoo nga ang kwento. Merong artikulo doon tungkol sa aksidente. At ang larawan ng biktima ay kaparehong-kapareho ng mukha ng kanilang misteryosong customer. Ilang araw din daw na yun ang naging usap-usapan nila. Hanggang sa magtagal, ay nakalimutan na lang din nila ang lahat ng yon. Kasi hindi na rin bumalik yung customer na yon. Pero paminsan-minsan daw, ay ginagawa nila yung panakot sa mga bagong crew na pumapasok sa kanila. At isa na nga ako doon. Nag-try din kasi ako maging crew doon sa pinagtatrabahuhan ng pinsan kong tapsihan. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko. Pero kasi bukas po ang third eye ko. At sinasabi ko sa inyo, hindi naman tumigil sa pagbisita ang babae na yon. Sa totoo nga, gabi-gabi pa rin siyang pumupunta doon. Umuupo sa eksaktong pwesto at umiiyak. Yun nga lang ay hindi na lang nila nakikita sa hindi malamang dahilan. Hanggang dito na lang po siguro ang kwento ko. Nung nagbabalot pa ako sa rekto, midnight shift ako palagi. Meron akong regular na customer. Isang matandang lalaki na nakaitim na jacket palagi. Nasanay na lang ako sa kanya. Kaya hindi na ako nagtataka nung isang gabi na bigla na lang siyang lumitaw sa likod ko. Yung itsura niya, parang laging nakayuko. Tapos ang taas ng kwelyo ng jacket niya, na halos hindi mo na makita yung muka. Umorder siya ng 2 balot. Nung iabot ko sa kanya, hinablot niya agad yon na parang gutom na gutom. Ang ginamit niya pang pangbayad noon ay 500 pesos. Pero maitim na to, na parang ang nasunog. Akala ko noon madumi lang. Pero nung sinilip ko sa ilaw, para itong bulok. Yung mga dulo nito, natutuklap na. Tapos amoy lupa. Nagulat ako pero tinanggap ko pa rin. Baka may sakit lang o kung ano. Nung umuwi ako, ichinek ko yung pera sa ilaw. At totoo nga, parang pera yun na inilibing tapos hinukay. Kinabukasan, wala na yung pera. Puro abo na lang ang nasa bulsa ko. Pero hindi yun ang pinakamalala. Nung gabing yun, may narinig akong kalmot sa pinto. Akala ko pusa lang, kaya sinigawan ko. Tumigil naman. Pero nung magising ako kinabukasan, malamig yung kwarto kahit nakasara naman yung bintana. Tapos may nakatayo sa sulok,
Yung lalaki. Nakatalikod pero alam kong siya yun. Unti-unti siyang lumingon at nawindang ako kasi wala itong muka. Yung dulo ng jacket niya, basang-basa na parang may dumadaloy na putik. Bigla siyang nagsalita ng mahina na para bang nagpapasalamat siya sa pagkain. Nataranta ako at tumakbo palabas ng kwarto. Nung bumalik ako, kasama ko na yung kapitbahay ko. Pero wala na yung lalaki. Pero naiwan doon yung amoy na nabubulok at basang-basang bakas ng mga paa mula sa sulok papunta sa bintana. Mula nun, hindi na ako nagbenta ulit ng balot sa rekto. Hanggang ngayon kapag may bumibili sa akin ng balot, lalo na at gabi, chinecheck ko muna yung pera bago kukunin. Minsan kapag may dumadaan na matanda sa harap ko, nanginginig ako, lalo na kapag nakasuot ito ng itim na jacket. Baka kasi humingi ulit ito ng balot at baka next time ay hindi na pera ang ibayad niya sa akin. May tita ako dati na nagpapatakbo ng sari-sari store sa probinsya namin. Kwento niya sa akin to nung bumisita ako dun sa kanila nung summer. Normal na tindahan lang yon. Nakapwesto ito sa tabi ng kalsada. Pero may kakaibang nangyari dun na hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko. Simula nung linggo daw na yon, may nawawalang mga gamit sa tindahan. Tulad ng asin, kandila, minsan pati mga barya sa alkansya. Akala nila tita may magnanakaw lang, kaya naglagay sila ng CCTV. Pag-check niya sa footage kinabukasan, meron siyang nakitang figure na dumaan sa gabi. Malabo yung itsura, parang usok pero hugis tao. Pinanood niya yung buong footage hanggang sa makita niya yung figure na kumukuha ng mga gamit. Tapos naglalagay ng mga tuyong dahon sa kahon ng pera. Kinabukasan ay chinek ni tita yung kahon ng pera. Puro dahon na lang talaga yung laman. Nung gabi na, pinilit niyang magtago sa likod ng counter para mahuli yung magnanakaw. Gabi-gabi siyang naghihintay. Hanggang sa isang madilim na hating gabi, biglang may umingay sa likod niya. Nakita niya yung figure na nakatalikod at parehong-pareho ang suot nito sa suot ni tita nung araw na yon. Pulang duster at yung tsinelas niya. Nung lumingon yung figure, nakita ni tita na kamukha niya rin ito. Pero iba lang yung itsura. Parang mas matanda yun at mas payat. Tapos yung mga mata daw, parang walang buhay. Doon ay na-realize ni tita na yung figura pala na yun ay yung dating may-ari ng lupa na pinagtayuan nila ng tindahan. Isang kamag-anak daw nila yon na namatay doon mismo sa pwesto ng tindahan. Mga 20 years na raw ang nakakalipas. Yung mukha, halos kapareho talaga ng kay tita. Kasi nga magkamag-anak nga sila. Nung umaga kinabukasan, itinapon ni tita lahat ng dahon at nagpa-bless siya ng tindahan nila. Pero minsan daw kapag gabi na at nag-iisa siya sa tindahan niya, nararamdaman niya yung malamig na hangin sa likod niya na para daw bang may nakatingin. Tawagin niyo na lang akong Timothy. Kwento to ng tito ko. Butcher po siya sa probinsya namin at kilala siya sa mga lechong baboy niya. Masarap daw talaga yung luto niya, kaya kahit mga taga-malayo ay umuorder pa rin sa kanya. Isang araw, may tumawag sa kanya, isang mayamang lalaki na hindi raw niya kilala.
Malaki ang order nito. Isang buong lechon para sa isang handaan. Bayad na agad kahit hindi pa naluluto. Sabi ng lalaki, ibibigay niya raw yung address. At dapat daw, siya mismo ang pumunta sa bahay at mag-deliver nun. Nung araw ng deliver, nagulat si Tito kasi ang laki ng bahay. Parang mansyon na nakahiwalay sa kabila ng bayan. Walang kapitbahay. Yung bakod, may mga nakasabit na bulaklak na tuyo pero parang pinilit lang na ilagay para magbukang presentable. Nung kumatok siya, walang sumagot pero nakabukas yung pinto. Akala niya nagkamali siya ng bahay. Pero nung tignan niya sa loob, nakita niya yung mga bisita. Nakaupo sila sa mahabang hapag na puno ng pagkain. Ang problema lang, hindi sila gumagalaw. Pare-pareho yung itsura nila. Mga nakangiti, pero yung mga bibig nila, may tahi lahat. Yung tahi, parang ginamitan ng makapal na sinulid na kulay itim. Tapos biglang may tumayo sa dulo ng lamesa. Yun yung lalaki na umorder ng lechon. Nakangiti rin ito, pero parang sobrang laki ng ngiti niya na halos mapunit na raw yung labi. Tumango lang ito kay Tito at itinuro yung upuan sa dulo. Takot na takot yung tito ko, pero hindi siya makagalaw. Parang may kumukulata sa kanya na tumungo sa mesa. Nung malapit na siya, doon niya napansin yung mga bisita. Hindi raw pala tao ang mga ito. Mga manika. O kung tao man sila, ay parang mga pinatuyo at ginawang statwa. Yung mga mata nila, nakatingin lahat sa kanya. Tapos bigla na lang umihip yung hangin at nagsara yung pinto sa likod niya. Yung lalaki, tumawa raw pero walang tunog. Para bang nasa isang pelikula na nakamute. Itinulak na lang daw ng tito ko yung lechon sa mesa. Tapos ay tumakbo na siya palabas. Nung lingunin niya pabalik yung bahay, bigla na lang itong naglaho na parang usok. Yung lechon na dala niya, nandoon pa rin daw, nakalapag sa gitna ng mga damo. Dinala ulit niya yung lechon pabalik sa bayan at sila na lang ang kumain nun sa bahay. Pero mula nun, hindi na siya kumukuha ng order sa hindi niya kakilala. At kapag may nagtatanong kung bakit ayaw niyang magkwento, basta kasi ang alam ko, hanggang ngayon daw, ay takot pa rin si Tito sa mga handaan na tahimik. May kwento po ako tungkol sa kaibigan kong bartender sa isang bar sa Quezon. Madalas siyang mag-share ng mga weirdong experiences niya. Pero ito yung isa sa mga hindi niya makakalimutan. Isang gabi, may isang babae na pumasok sa bar. Maganda pero yung ganda niya, parang nakakatakot. Maputi raw ito ng sobra. Tapos yung mga mata, parang laging nakatingin sa kahit saan ka pumunta. Umorder daw ito ng lambanog. Normal lang sa kanila yon. Pero ang weird kasi, ininom niya ng diretso yung isang baso na parang tubig lang na wala man lang kakibit-kibit. Walang reaksyon. Merong isang laseng na regular customer na lumapit sa kanya. Bastos yung tipo. Nangihipo tapos nangungulit. Yung babae, ngumiti lang. Pero yung ngiti niya hindi normal. Yung panga, parang bumuka ng malawak na parang ahas. Hindi naman sobrang laki. Pero sapat na yon para makita ng kaibigan ko yung loob ng bibig ng babae. Para daw itong madilim na butas na walang dulo. Nataranta yung lalaki. Tumumba siya sa upuan habang umaatras. Yung babae, tumawa pero walang tunog. Pagkatapos ay umalis na siya sa bar
na para bang normal lang ang lahat. Kinabukasan daw, merong balita sa barangay. Yung lalaki na nambastos sa babae, nakita raw sa tabing kalsada. Wala nang buhay. Pero parang hindi raw ordinaryo yung pagkamatay nito. Para daw pinatuyo yung katawan. Tapos yung balat, merong maliliit na marka na parang kaliskis. Walang dugo yung katawan. Yung kaibigan kong bartender, sinubukan niyang itanong kung sino yung babae. Pero wala raw nakakakilala dito. Hindi na rin niya sinubukan pang bumalik. May mga chismis na baka raw duwende o aswang yung babae na yon. Pero wala talagang nakakaalam. Ang sigurado lang yung bar na yon ay nagsara na rin makalipas lang ang ilang buwan. Hindi dahil sa pangyayari na yon, pero dahil wala ng customers. Parang natakot na raw kasi ang mga ito. Sa madilim na kanto ng Dimasalang, merong nakatayong 7-Eleven na tila normal na convenience store lang tuwing umaga. Pero may dala itong misteryo pagsasapit na ang gabi. Marami ng balita tungkol dito, pero walang makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Ako mismo, nakaranas din ng kakaibang pangyayari doon. Na hanggang ngayon, hindi ko malimut-limutan. Nung nasa college ako, madalas akong magpuyat. Minsan kapag sobrang antok na, pero kailangan pang mag-aral, naglalakad-lakad ako sa labas para magpalamig ng ulo. Isang madaling araw, mga bandang 2:30 AM, naisipan kong bumili ng kape sa 7-Eleven. Wala nang ibang bukas na tindahan sa mga oras na yon, kaya doon na lang ako pumunta. Pagpasok ko, normal naman ang lahat. Malamig ang aircon, nakahanay ang mga chips at soft drinks, at walang ibang customer maliban sa akin. Pero nang lumapit ako sa counter, doon ko napansin na parang may kakaiba. Yung cashier, parang malabo ang itsura. Hindi malabo sa mata, pero alam niyo yung parang may glitch, gaya ng sa isang sirang CCTV. Akala ko nga nahihilo lang ako, kaya pinilit kong kumalma. Nang iabot ko ang bayad, napansin ko ang kamay niya. Ang haba ng mga daliri. Maputi at payat na parang hindi talaga totoo. Malamig din yung kamay niya nang masagi ko. Yung lamig na parang nanunuot sa balat. Napaatras ako ng bahagya, pero nagpanggap akong wala lang. Binayaran ko na lang yung mga nabili ko, tapos mabilis na akong umalis. Paglabas ko ron, may nakasalubong akong lalaki. Bigla niyang sinabi sa akin ng pabulong na sa susunod daw, wag akong tumingin sa name tag ng tao sa cashier. Hindi ko naman ginawa yun nung time na yon, pero baka warning lang din niya sa akin yon para sa susunod na bibili ako. Pero ang creepy lang. So kinabukasan, tinanong ko yung guard sa kanto kung kakilala ba niya yung babaeng cashier na naka-duty nung gabing yon. Tumigil siya sa pagnguya ng chewing gum niya. Tinignan ako ng masama. Nagulat lang ako nang sabihin niya na wala daw babaeng cashier na naka-duty sa branch na yon. Ipinakita pa niya sa akin yung schedule. 3 lalaki lang ang nag-ooperate sa gabi. 2 araw ang lumipas, pero hindi pa rin ako mapalagay. Bumalik ako sa 7-Eleven ng 3:00 ng madaling araw. At mula sa labas, tinanaw ko yung loob ng store. Walang customer, pero nandoon ulit siya. Yung cashier na parang pinunasan ng basahan yung muka. Ang name tag niya, nakasulat ng malinaw pero may pumigil sa akin na basahin ko ito. Siguro ay dahil na rin sa naalala ko yung warning sa akin.
Pero wala eh. May katigasan ng ulo ko. Kaya tinignan ko pa rin yung name tag. Bigla akong nanghina. Ang nakasulat ay hindi pangalan ng tao. Pero parang katunog yun ng hangin o static. Bago ko pa man maunawaan, naramdaman ko na ang mahaba at malamig niyang mga daliri na dumampi sa balikat ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi rin ako makasigaw. Para bang tumigil ang mundo ko saglit nung time na yon. Nakalabas naman ako ng 7-Eleven. Yun nga lang, hindi ko alam kung paano. Palaisipan pa rin talaga yun sa akin. Kasi nung magising o magkamalay ako, nasa bahay na ako. Ayon sa mga kapitbahay namin, natagpuan nila ako sa tabi ng kalsada. Nanginginig at halos wala ng malay. Kaya hanggang ngayon, kapag nadadaan ako sa 7-Eleven na yon, mabilis lang palagi ang hakbang ko. Pero kung gabi na, umiikot na lang ako sa ibang daan. May mga bagay kasing hindi dapat minamadali at may mga pangalan na hindi dapat nababasa. At yung tag name na yon, sigurado kung hindi yun para sa mata ng tao. Sa 4 na taon kong pagtatrabaho sa 7-Eleven sa Quezon City ng graveyard shift, marami na akong nakitang kakaiba. Mga lasing na nagwawala, hold-upper na biglang susulpot, at mga asong gala na parang may sariling mundo. Pero isa lang ang tunay na tumatak sa isip ko, magpasa hanggang ngayon. Ang babaeng laging nakabestidang puti at tila bagong bagsakan ng ulan. Naalala ko pa nung unang beses ko siyang nakita. Bandang hating gabi na yon. Bigla na lang siyang sumulpot sa harap ng counter. Basang-basa ang buong katawan niya, pati buhok niya nakadikit sa muka. Ang weird lang kasi wala namang ulan nun. Pagkatapos niyang ituro yung steamer ng siopaw, binigyan ko na siya ng isa. Nung binuksan ko yung steamer, napansin kong iba yung itsura ng siopaw. Parang walang laman. Simula nun, halos araw-araw na siyang pumupunta sa parehong oras. Pareho lang lagi ang itsura niya. Basa, tahimik, tapos ituturo yung steamer ng siopaw. Minsan tinry ko siyang kausapin, pero parang hindi niya ako naririnig. Ang pinaka nakakalito lang ay yung mga bakas ng paa niyang basa sa sahig. Para bang nawawala agad pagkalipas lang ng ilang segundo. Dumating yung time na nakwento ko to sa kasama kong si June. Nung una, tawa lang siya. Sabi niya sa akin, baka raw may sayad lang. Pero nung makita niya na yung babae mismo, nagbago ang ekspresyon niya. One time nung umalis yung babae, sinundan siya ni June kahit sinabi kong wag na. Pagbalik niya, putlang-putla siya at nanginginig pa. Kwento niya, nakita niya yung babae sa ilalim ng sirang poste malapit sa tindahan. Bigla raw lumuhod yung babae at inilapag yung siopaw sa lupa. Tapos may mahahaba at maitim na kamay na lumabas mula sa dilim. Pagkatapos ay kinuha yung siopaw. Ang nakakapangilabot pa, narinig niya yung tunog ng pagnguya. Parang sobrang gutom na gutom daw. Pagkatapos noon ay umalis na si June. At ako, nagpatuloy pa rin ako sa trabaho. Pero simula nun, sinasara ko na agad yung pinto pag nakikita ko siyang papalapit. Tapos nun, bigla na lang siyang nawala makalipas ang ilang buwan. Minsan naiisip ko, baka may iba siyang pinupuntahan. O kaya naman, baka hindi lang si June ang sumunod sa kanya noong gabing yon. Meron pong isang 7-Eleven na malapit sa amin na hindi ko talaga makakalimutan.
katabi yun ng lumang sementeryo. Kahit mainit ang araw, parang may malamig na hangin na dumadampi sa'yo kapag dumaan ka roon. Gusto ko po sanang i-share sa inyo yung nangyari sa pinsan kong si June. Dahil hanggang ngayon, kapag naaalala ko yon, napapanganga na lang talaga ako sa takot. Si June kasi, mahilig magpuyat noon. Dahil mahina ang internet namin sa bahay, sa 7-Eleven na lang siya nagfe-Facebook at nanonood ng mga videos. Isang gabi, habang nag-i-scroll siya sa cellphone niya, bigla niyang napansin yung hotdog sa roller grill. Normal lang yun, di ba? Pero habang nakatingin siya doon, parang may gumalaw daw sa loob. Akala niya gutom lang siya, kaya umorder siya ng isa. Nung kinuha ng crew yung hotdog, napansin ni June na parang may pumutok sa gitna. Yung tinapay mismo, tila humiwalay ng kusa. Tapos may lumabas daw na parang itim na sinulid. Akala niya nasusunog. Pero nung tiningnan niya ng maigi, mukha raw talaga itong buhok o ugat. Ang weird lang pero yung crew, parang walang nakikita. Binigay lang sa kanya yung hotdog na parang normal lang. Yung ugali kasi ng pinsan ko na yon, matapang. Kaya kahit na medyo nakakatakot yung itsura, tinignan niya muna ng maigi bago niya kinain. Pero bigla siyang napailing at sinabi sa crew na, "Pre, lasang ulam ng patay to ah." Alam niyo raw yung amoy sa lamay? Yung parang may halo ng amoy ng formalin at mabigat sa hangin? Ganoon daw yung lasa. Sinuka niya agad. Pero nung tinignan niya ulit yung grill, lahat ng hotdog may bitak na. Tapos may lumalabas na parang maitim na hibla. Ito yung nakakagulat pa. Yung crew at ibang mga customer, wala naman daw nakikita. Kaya si June lang yung natatakot nun. Paglabas niya ng store, napansin niya yung lumang karatula sa likod na halos nabura na. Ang sabi doon, dati rito ang pinto ng libingan bago itinayo ang 7-Eleven. Simula nun, hindi na siya bumalik doon. Pero minsan kapag nadadaan siya sa gabi, nakikita pa rin niya yung mga hotdog. Parehong may bitak, may lumalabas pa rin na buhok, at yung mga crew, tuloy lang sa trabaho na parang normal lang ang lahat. Kaya kapag may nadaanan kayong 7-Eleven na parabang palaging malamig, kahit na tirik naman yung araw, ingat kayo sa mga hotdog nila. Baka kasi hindi lang karne ang laman nun. Hanggang ngayon kapag napapadaan ako doon, diretso lang ako lagi sa chips section. Mas safe pa. Noong 2016, may 7-Eleven na malapit sa amin. Merong ATM sa gilid. Matagal nang sira ang machine na yon. Wala nang gumagamit kasi nga laging nakalagay sa screen, out of service. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari doon na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng panginginig sa akin pag naaalala ko. Isang madaling araw, 3:00 yon. Pauwi na ako mula sa inuman. Medyo lasing ako, pero hindi naman lubog. Napansin kong may ilaw yung ATM, kaya akala ko ayos na ito. Lumapit ako, at nagulat na lang nang makita ko na gumagana yung screen. Walang error o anumang sira. Sinubukan kong iswipe yung card ko, at lalo akong nagulat nung mag-proceed dito sa withdrawal. 1,000 piso yung inilagay kong halaga. Normal ang tunog ng makina. Pero nang lumabas ang pera, iba yung itsura ng bills. Sobrang presko nito at malinis. Parang bagong print. Naisip kong baka special edition, kaya agad ko nang itinago yung pera sa wallet ko.
Pagkatapos ay umuwi na. Pagkagising ko kinabukasan, naalala ko agad yung pera kaya tinignan ko. At sa aking pagkagulat, ang 1,000 pisong na-withdraw ko ay sira-sira na. Para bang binasa ng tubig. Ang nakakapagtaka pa, yung mukha sa bill hindi si Rizal o yung karaniwang nakikita sa pera. Mukha ito ng isang estranghero. Hindi kilala at para bang galing pa sa nakaraan. Dahil sa takot, bumalik ako sa 7-Eleven. Pagdating ko doon, sira na naman yung ATM. Tinanong ko yung cashier kung kailan ito naayos. Pero ang sabi niya, hindi pa raw ito napapaayos mula nang masira. Nung sabihin kong gumana ito nung madaling araw, tinignan lang ako ng cashier na para bang baliw ang tingin sa akin. Nalaman ko paglaon na may iba pang nakakita sa ATM na yon. Ang kaibigan ng aking pinsan, nag-withdraw din daw doon isang gabi. At ang nakuha niyang pera ay nag-iba rin ang itsura kinabukasan. Sira ang bill at iba ang mukhang nakalagay. May nakita pa siyang mga sulat sa likod. Parang sulat kamay ng matanda. Pero hindi naman mabasa ng maayos. Matapos yon, inabandona na ang ATM. Nilagyan ito ng seal at sa huli, tinanggal na rin lang. Hindi ko alam kung ano talagang nangyari nun. Pero may mga chismis na dati raw na may security guard na namatay malapit doon. At baka may connection daw ito. O baka naman may multong nagpapanggap na ATM para magkalat ng minumultong pera. Hanggang ngayon kapag nadadaan ako sa 7-Eleven na yon, naaalala ko pa rin yung pangyayaring yon. Minsan iniisip ko nga kung ano kayang mangyayari kung ginastos ko ang perang yon. Pero buti na lang at hindi ko na kinailangan pang malaman ang sagot. Kung meron man kayong katulad na karanasan sa mga ATM na parang hindi normal, siguradong hindi kayo nag-iisa. Marami pa talagang misteryo sa mundo natin na hindi maipaliwanag. Noong nasa college pa ako, may isang kakaibang pangyayari na hanggang ngayon ay nagpapabalik-balik pa rin sa isip ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan nyo ito, pero ito ang tunay kong karanasan. Isang bagay na nag-iwan sa akin ng matinding takot at mga tanong na magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Isang gabi mga bandang 12:00, pauwi na ako mula sa bahay ng kaibigan ko. Dahil sa sobrang init ng panahon, naisipan kong bumili ng malamig na tubig sa 7-Eleven malapit sa amin. Pumasok ako. Kumuha ng bote ng tubig sa chiller. Nagdagdag pa ako ng yelo mula sa dispenser nila. Puno yung baso ko. Tiyak na sapat para mawala yung uhaw ko. Pagdating sa bahay, agad kong ininom yung tubig. Pero marami pa rin natirang yelo sa baso. Dahil abala ko sa pag-aaral nun para sa exam kinabukasan, hindi ko agad ito naubos. Ilang oras na ang nakakalipas, napansin ko na buo pa rin yung mga yelo. Akala ko dahil malamig lang yung kwarto ko, kaya mabagal itong matunaw. Ngunit nang hawakan ko ito, parang normal na yelo lang naman. Malamig at basa, pero hindi talaga nauubos. Nang tinignan ko ito ng malapitan, bigla akong nangilabot. May nakita akong maliit na bagay na lumulutang sa tubig. Una kong naisip, dumi lang iyon. Pero nung masinsinan kong tignan, isa pala itong ngipin. Maliit at maputla, parang ngipin ng bata. Sinubukan kong alalahanin kung saan ito nanggaling. Baka nahulog mula sa ice dispenser. O baka may naiwang dumi. Pero wala akong maisip na paliwanag. Kinabukasan,
dinala ko ang baso pabalik sa 7-Eleven. Tinanong ko yung crew kung maaari kong tignan yung ice dispenser nila. Medyo nagtaka siya pero pumayag naman. Ngunit nang tignan ko yung lugar kung saan dapat nakalagay ang makina, wala na ito doon. Wala raw silang ice dispenser doon. Lalo akong naguluhan kasi kahapon lang may nakita ako doon. Ngayon wala na at parang wala pang bakas na may nakatayo doon kahit kailan. Tinanong ko pa yung ibang crew pero pareho sila ng sinasabi. Hindi raw talaga sila nagkaroon ng ice dispenser. Umuwi akong punong-puno ng takot at katanungan. Sinubukan kong isipin kung saan nanggaling yung yelo. Itinapon ko na lang yung baso. Pero ang pangamba ay hindi nawawala sa akin. Makalipas ang ilang araw, may ikinuwento sa akin ng ate ko. May pinsan daw kami na nagtatrabaho sa isang convenience store malapit sa amin. Hindi yung 7-Eleven, pero malapit doon. So yun nga, may mga customer daw na nagrereklamo tungkol sa mga kakaibang bagay na nakikita nila sa yelo. At isang araw, bigla na lang daw nawala yung ice dispenser nila. Yung may-ari daw, ayaw yung pag-usapan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung anong nangyari. Pero simula nung araw na yon, hindi na ako kumukuha ng yelo sa kahit anong convenience store. Tawagin niyo na lang po akong Will. May kwento ko sa inyo tungkol naman sa part-time ko na trabaho sa 7-Eleven noong nasa kolehiyo pa ako. Okay naman ang shift ko dati, lalo na tuwing madaling araw kasi konti lang yung mga customer kaya mas relax yung shift ko. Pero may isang pangyayari talaga noon na hanggang ngayon kapag naaalala ko natatakot pa rin ako. May isang babae kasi noon na madalas kong maging customer tuwing hating gabi. Lagi rin siyang nakasuot ng itim. Tapos yung mukha niya, palaging nasa ilalim. Nakayuko in short. Naisip ko nga na baka introvert lang. Lagi niyang ina-order yung siopaw. Nakakapagtaka lang din naman talaga na kapag siya na yung umu-order, kahit puno pa yung steamer, biglang nawawalan ng laman yung siopaw na kinukuha niya. Napapansin ko yun kasi siya lang naman yung customer at saka ang sketchy niya talaga. Una iniisip ko nagkataon lang. Pero nung mga sumunod na gabi ay ganun na rin yung nangyayari. Palaging walang laman yung paw na nakukuha niya. Hindi naman siya nagrereklamo kaya kahit ako nalilito na rin. Kasi nung nilalagay ko naman yun, may laman naman talaga. Kaya nga minsan, hindi na nakayanan ng konsensya at kuryosidad ko. Nilapitan ko siya para tignan. Pero napansin ko na parang lumabo yung paligid ko. Ewan ko ba kung may usok lang na pumasok sa store. Na imposible namang mangyari. Pero bigla lang talagang lumabo yung paligid. Para bang may hamog. Pero bago ko pa man siya malapitan, dumiretso na siya sa counter. Kaya wala akong choice kundi pagbayarin na lang siya. Laging eksaktong 12 AM siya dumadating talaga. Na para bang may schedule siya doon. Kaya one time, nagpa siya ako na sundan siya palabas. Alam ko naman na delikado. Pero gusto ko lang talaga kasing malaman kung sino siya. O kung tao pa ba siya. O kung ano na. Sakto din naman noon na bumili yung kaibigan ko. Kaya siya yung pinagbantay ko. Kahit na alam kong bawal yung ganon. Pero yun nga, sinundan ko yung babae. Hanggang sa makarating kami sa lumang sementeryo sa kabilang kalsada. Sa pinakamadilim na sulok, may isang lumang puntod doon. Tapos doon siya pumwesto. Doon niya kinain yung siopaw niya. Habang kumakain siya, napansin ko na may usok na lumalabas sa kamay niya.
Minamatyagan ko lang siya hanggang sa bigla na lang siyang lumingon sa direksyon ko. Nagtama yung mga paningin namin. Ano ba? Tama bang sabihin ko na mga mata namin? Kasi wala naman siyang mga mata eh. Itim lang. Pero napansin ko rin yung mukha niya, sobrang puti na parang papel lang talaga. Ewan ko. Basta nanindig talaga yung mga balahibo ko noon. Agad na akong bumalik sa store. Pagbalik ko, saktong iniabot sa akin ng kaibigan ko yung siopaw. Tapos laking gulat ko na may laman na yung paw. Nasabihan pa akong baliw nang sabihin ko sa kanya na wala namang laman yung siopaw. Pero bakit sa kanya meron? Hindi ko talaga maipaliwanag ng maayos yung karanasan ko na yon. Pero hindi rin naman ako nagtagal doon Nag-resign din ako kalaunan. Buti na nga lang at sa mga natira kong shift noon, hindi na nagpakita o bumili yung babae ng siopaw. Buti na lang talaga. Hindi ko kasi alam ang gagawin kung makikita ko siya ulit pagkatapos ng nasaksihan ko sa may sementeryo. Nagtrabaho ako noon sa isang convenience store na malapit sa highway. Yung 7-Eleven. Karamihan sa mga customer namin ay mga truck driver at mga taong galing sa inuman. Kaya sanay na ako sa mga kwentuhan at sa mga maliliit na gulo. Pero may isang patakaran sila na agad nilang sinasabi sa mga baguhang gaya ko. Kapag wala daw customer, wag ko raw papansinin yung pinto kapag bigla na lang itong bumukas ng mag-isa. Akala ko noon biro lang ng mga customer namin at saka yung mga crew na kapalitan ko ng shift para takutin ako. At saka isa pa, sa mga customer naman, minsan mga lasing din yung mga yon. Kaya kung ano-ano yung mga sinasabi nila. Hanggang sa ako na nga mismo ang nakaranas nun. Mga bandang 2:00 ng madaling araw yon. Tapos sobrang tahimik ng paligid. Walang katao-tao sa labas at wala ring dumadaang sasakyan. Ako lang din mag-isa sa loob, nag-aayos ng mga stock sa likod ng counter. Nang biglang bumukas ang pinto ng kusa. Walang beep ng sensor, walang yabag pero naramdaman ko na may pumasok. Nung lumingon ako, may nakita akong anino sa may beer section. Matangkad yung anino. Pero hindi ko gaanong maaninag kung sino yon. Kasi madilim doon kaysa sa ibang parte ng store. Medyo weird na nung mga oras na yon. Pero sinubukan kong wag na lang masyadong isipin. Wala naman siyang binili. Lumabas lang din. Tinignan ko agad yon sa CCTV monitor para kumpirmahin kung sino nga ba yun. Pero ang nakakakilabot lang, walang nakita sa footage. Nakapagtataka pero nagpatuloy na lang ako sa trabaho ko. Hindi rin kasi ako matatakotin at hindi ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. Kaya naman madali rin akong naka-move on doon. Sumunod na gabi, habang nag-aayos ako ng mga bote, parang may malamig na hangin sa batok ko. May narinig akong parang yabag na papalapit sa akin. Pero paglingon ko, wala namang tao. Tanging ang napansin ko lang, nagbukas ulit ng kusa yung pinto ng store. Pinilit kong wag pansinin na lang yon, kahit na medyo nanginginig na yung kamay ko. Hindi ko alam kung sa takot ba o sa lamig. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala din naman yung inig ko. Nang tignan ko yung beer section, may isang bote ng Red Horse na nakatayo sa gitna ng aisle. Hindi naman ito nabuksan o ano. Basta nakatayo lang talaga ito sa gitna. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko noon sa totoo lang. Hindi naman kasi ako ang naglagay ng Red Horse doon. At saka ako lang mag-isa noon sa shift. Isa pa, sinong nasa katinuan
ang maglalagay nun sa gitna mismo. Nakonektado yun sa bukas na pinto sa store namin. Kaya mula nun, nag-request na talaga ako na magkaroon ng kasama sa shift ko. Nakakakilabot lang talaga. Minsan naiisip ko nga na baka may DID ako o amnesia. Baka ako lang talaga ang naglagay nun doon at hindi ko lang maalala. Nagtagal naman ako doon hanggang sa naisipan ko na nga rin na mag-resign kasi nakatanggap ako ng offer sa ibang bansa. Pero ayun na nga, bago ko umalis, sinabihan ko rin na mag-ingat yung bagong crew na pumalit sa akin. Kinuwento ko rin sa kanya yung nararanasan ko. Hindi ko alam kung makakatulong ba yun sa kanya o iisipin niya na rin na baliw ako. Pero sa akin lang naman, hindi naman masamang mag-ingat Lalo na hindi ko rin alam kung anong nilalang yon. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.